Hello. Kumusta? May adlaw karto tanan makaigsunan makasampyak. So here we go again. Boy America Duterte loyalist ngayon nga kung adunay nahidog mo tungod sa makapoy kaluya ang imong nga pulong may gadasig kanya sa pagtinto. So makasampyak, ano na po 19th of March 2025 dito sa Brooklyn, New York, Wednesday na po. So ano ba pwede natin pag-uusapan? So alam naman natin lahat ng mga kaganapan diyan sa Pilipinas, ang lahat ng mga ito orchestrated para pabagsakin ang mga Duterte at saka yung mga subordinate si Tatay Digong. So alam naman natin na si Tatay Digong kinuha nila sa ICC. So ang tanong ngayon dapat ba talaga na natin si Tatay Digong na lilitisin sa ibang bansa? Kasi nung una, 'di ba? Tinangay siya na parang warrantless arrest talaga. Kasi nung pinakitaan si Tatay Digong ng papel. Sabi nga ni Tatay Digong lang yan piece of paper lang talaga yan, hindi yan yung talaga yung formal na warrant of arrest. Tapos yung binasahan siya ni Torre din, General Torre ng warrant of arrest. Doon lang nanggaling sa cellphone, walang hard copy. So sa madaling salita, questionable talaga yung pag-aresto diyan ni kay Tatay Digong. And for the first place, wala talagang jurisdiction ang ICC or ang International Criminal Court sa atin kasi 2019 pa effective na talaga yung pagbitiw natin diyan. Diba alam naman natin, diba si Salpanilo yung diyan kay Tatay Digong na dapat tayo sa ICC. So nung bumitiw na tayo, nilagdaan na ni Tatay Digong. Tapos instead na sila, tawag diyan, mag-appeal, re-appeal or whatsoever. Okay? Pero hindi hinayaan nila hanggang sa wala na talaga tayong ugnayan diyan sa ICC kasi 2019 totally wala na talaga tayo. So ngayon, after noong pumunta si Tatay Digong doon sa rally sa Hong Kong, pinadampot, hindi man lang nakapag-bihis si Tatay Digong, hindi pa nga yung paglapag nila doon, hindi pa nga bumaba. Pinasok na sa mga tauhan ni Torre, tapos dinala doon sa Clark Air Base. Kasi Clark Air Base ba? If I'm not mistaken. Kasi tapos itong gobyerno pa, itong bangag administrasyon, ito si Marcos, todo pa wala tayong jurisdiction, hindi lang, kung baga nag-comply lang tayo sa Interpol. Kasi baka itong Interpol, pag tayo naman ay mga ngailangan, hindi tayo tutulungan. Pero ang totoo talaga, liar evil talaga itong si Marcos. Kasi di ba yung Interpol ang naman doon para tangayin siya patungong ICC. So parehas pa rin doon. So yung laging sinabi ni Marcos na hindi siya hindi siya doon sa ICC. Malaking kasinungalingan kasi yung eroplano mismo na ginamit sa pagtangay ni Tatay Digong, yan yung eroplano na laging ginagamit or ginamit ni Bangag Jr. sa panahon na mayroon siyang mga deliberation or mga delegation. Kumbaga may pinuntahan sila or pupuntahan na mga events, ganun, mga gatherings. So talaga nung una pa nga na maraming bisis na tayong niloko ni Bangag Jr. Noon pa ngang unity ng panahon nila ni BP Sara, niloko na tayo. Kumbaga na talaga siya. Liar talaga itong si Marcos. Nagsinungaling na talaga siya. Tapos diyan pa sa ICC, ganun pa rin. Noon pa rin doon sa mga impeachment din ni Inday Sara, lagi niya sinabi na hindi tayo diyan na mag-impeach kasi yan lang yung dahilan na magkahiwalay-hiwalay ang Pilipino. Kumbaga ito, maraming bisis na talaga itong nagsinungaling si Macoy Jr., si itong bangag na presidente natin ngayon Presidente ng Malacanang. Presidente nyo, hindi ko yung presidente. Hindi ko na yan na presidente natin Na presidente ko. Presidente nyo siguro. Presidente ng Malacanang lang yan Kumbaga ceremonial president lang yan Yung totoong presidente si Bangag, si Tambaluslos talaga. Si Tambalustay, yung buhaya diyan sa lower house. Na malaki yung talaga minimithi o ninanais, malaki yung pangarap na magiging prime minister. Kumbaga in the beginning, ginugusto talaga or nila yung people's initiative na hindi nagprosper. Kumbaga ngayon siniraan na si Inday Sara para hindi magiging presidente sa 2028 at hanggang ngayon nakikita nila na senatorial slate mananalo itong PDP. Kumbaga pinadampot na si Tatay Digong. Yun na kasi ginagawa din nilang blockage or baga pangtakip. Kumbaga para masway ang totoong mga nangyayari katulad ng vice scam, yung mga budget, yung mga pagnanakaw dyan sa PhilHealth or pang mga malaking issues, mga main issues ng lipunan. So ngayon ang tanong, dapat ba talaga na talaga ipalitis natin si Tatay Digong? Di ba sa sinabi ko na in the beginning, questionable talaga yung pag-arrest nila
ni ano, kasi yung una, walang representative ng ICC na nagbasa ng ano, Miranda rights diyan na ano, kay Tatay Digong, wala representative. Tapos si Torre, yung binasa, galing lang sa cellphone. Ganun. Kumbaga wala talagang hard copy na legal talaga na ano, warrant of arrest. Sabi nga ni Tatay Digong, kasi may isa diyan na nagpakita, sabi ni Tatay Digong, a piece of paper lang ito eh. Ano, pero inano pa rin nila. Sabi nga ni Torre, hihilahin ko yan eh. Kumbaga uminit din tayo. Mga ilang araw din tayong ano, malaki yung hinanakit natin, nag-alboruto talagang sa bayan ng Pilipino. O ano, umiyak tayo, ganun. Para tayong naiwan ng jowa. Kasi masakit talaga, kasi nag-iisang presidenting na kahit nung bumaba siya, 89 to 90% pa rin yung satisfactory rating, yung ano talaga na approval talaga natin. At meron pa nga tayong yung pagbaba niya, nagpasalamat pa nga ang sa bayan ng Pilipino. Hindi yan nangyari sa ibang administrasyon at sa mga ibang bansa. Pero sa ano natin, sa panahon ni Tatay Digong, nagpasalamat tayo kasi minsan one time lang tayo nagkaroon ng ano, most outstanding talaga na ano, presidente talaga. So tapos ngayon gusto nating ipa-ICC, dadali natin na ang sa totoo lang wala namang jurisdiction ng ICC since 2019, di ba? At saka yung ICC dyan sa Netherlands, legal sa kanila, wala silang nakikitang problema dyan sa drugs. Tapos dyan natin ipalitis si Tatay Digong na yung kaso is against humanity sa drug war niya, malaki ang posibilidad na makonbikto si Tatay Digong kasi wala silang nakikita na problema yung ano, droga sa kanila. Yung drugs, it's a cultural thing naman yun, cultural thing. Hindi naman pwede nating i-adapt dyan sa ano, yung mga ginagawa nila na legal sa kanila. For the first place, ano, yung droga sa kanila, di ba sinabi ni Tatay Digong na ano, galing sa mga ano, organic yung sa kanila, ganun. Yung sa atin, made of water battery, which is mag-shrink talaga yung utak ng tao at eventually, hindi ka na magpa-function as a normal ano, human being, ganun. So, hindi talaga ano yan sa atin. Saka wala tayong mga maraming pera or mga resources talaga na mag-ano talaga yan, mag-rehabilitate or whatsoever na ano talaga yung about sa drugs talaga sa atin, yung mga Pilipino. Kung ngayon marami ng mga nangyayari mga krimen, ultimong nagdodroga, nandoon na sa ano, nagla-live na sa mga social media. Ganun. Tapos yung mga nakawan, patayan, lalo na yung panggagahasa. Meron pa ngang ano yun, taga ibang bansa na foreigner, yung 20-year-old yata na ano, ginahasa at pinatay. So masakit talaga yan eh. Paano na lang kung pamilya nyo yung nabiktima ng mga adik, mamamatay tao dahil sa kagagawan ng ano, droga. So may problema na tayo dyan. Kumbaga tinayuan niya ni Tatay Digong, minahal natin siya dahil minahal tayong tunay, lalong-lalo ng mga OFWs sa ibang bansa. O wala na yung mga hulog ng ano sa panahon ni Tatay Digong, yung mga laglag bala ngayon na bumalik naman ngayon. So ano na yan, may problema na tayo niyan ngayon, hindi na safe ngayon. Kung kaya sobra talagang sakit na makikita natin na nililitis sa ibang bansa yung mga naglalaway na banyaga. Sabi ni Vic Rodriguez, ni Vic Rodriguez, mga naglalaway na banyaga, doon natin ipalitis yung meron tayong sovereign country na gumagana yung justice system natin. So masakit talaga yan. Kahit ako mismo, para sa akin, hindi talaga karapat-dapat na ipalitis natin yung pangulo natin na may outstanding record na pinaka the best president ever nga naglingkod sa ating bansa. Masakit. Kahit sa ako, mga ilang araw din akong umiyak. Makita ko lang kahit yung mga former nga previous years since in the beginning na he was a president, mga ilang niya. At saka yung lalo na yung sabihin ni Torre, hihilahin ko yan. Tapos yung anak niya, yung asawa niya, yung second wife niya, yung mga nangyari, masakit talaga. Torre, ikaw pagdating ng panahon, pagbayaran mo talaga itong mga ginawa mo. Yung mga ginawa nyo, Marbel, kayo mga Marcos, Romualdez, hindi natutulog ang Panginoong Diyos. Kumbaga, yung hinayaan lang muna kayo, accumulation ng mga ginagawa nyo ngayon. Pagdating ng panahon, sisiklab din yan. Parang din yan. Basta pagbabayaran nyo rin yan. Pero lagi tayong magpapasalamat sa Poong May Kapal na kahit man sa mga nangyayari ngayon, kahit ni pilit pa rin sinusupil yung mga karapatan, mga social media influencers na iniidolo natin. Diyan marami sila na yung pinaka
tinitingnan natin na sources pag may mga balita, kasi itong mga mainstream media wala na talaga, mga bayaran na talaga ito. Pero meron tayong mga vloggers dyan na gusto talaga nilang ano dyan, ililitisin din sa Quadcom, dyan sa Quacom, dyan sa lower house. Pero lumaban at ano pa rin, kahit gustong busalan yung mga bibig, mas lalo pang tumapang at nagsasalita. Kaya nagpapasalamat tayo na kahit itong mga kasamaan, itong masamang elemento, gusto talaga nila na supwilin lahat, gustong bayaran, gustong talaga, kumbaga itong mga freedom natin, gusto talaga nilang kukuhanin sa natin, pero nandyan pa rin kayo, nandyan pa rin sila. Magpapasalamat tayo. Kumbaga one of the talaga tayo, Catholic Christian country in the whole Asia. Proud tayo dyan, pero hindi tayo proud sa mga pinagagawa ng mga sambayanan, yung mga kapatid natin. Kasi tingnan nyo mismo ang mga NPA, ang mga kaparian, sila pa mismo yung namumuno para sa pagbagsak ng ating gobyerno. Tingnan nyo yung si Conte, yung attorney, yun sino ba yung mga NPA yung tingnan mo ang masakit lang ngayon. Last night tiningnan ko yung website ng ICC. Next ni Tatay Digong, September 25th. Yan yung sunod na pre-trial niya, kasi may nag-initial na, di ba? Few days ago. Tapos may nakita tayo na si Tatay Digong, di ba, ang alam naman natin na lagi na siya sabi, 30,000 mga namatay sa panahon ng drug war ni Duterte. Pero 43 lang pala. 19 noong 2011 at 24 noong 2022 yata, if I am not mistaken. Tapos yun lang pala. Tapos humanity. Tapos may nakita tayo sa website na may dinagdag sila na torture at saka rape. Putik, wala man tayong narinig ni Tatay Digong about torture and rape. Pero doon sa ngayon, may kaso si Tatay Digong na torture and rape. Putik. Wala na talaga Grabe na talaga kademonyong administrasyong Marcos. Kung baga, history doesn't really repeat itself, but it does rhyme. Ganon talaga yan. So, kasi idol niya yung tatay niya, si Aimee, si Bongbong, laging sinabi, yung tatay ko, yung inidulo talaga, kumbaga manang-mana talaga sila sa tatay nila tingnan nyo, diktador. Pero si Marcos mas grabe pa, kasi adiktador. Noong si tatay niya in-expand of 20 to 22 years yata na nagiging diktador, pero mas malala pa ito si Marcos, kasi in-expand of half sa kanyang term, kasi 3 years, kasi 6 years yung term niya. In-expand of 6-year term, halfway siya, pinakita na talaga niya, kahit hindi niya dineklara, na diktador talaga siya, adiktador. Kasi tingnan nyo, ngiwing diktador, so adiktador. So wala talaga masakit talaga. Kung baga, yung legacy nyo talaga, sabi nga ni Basti, pinalibing ng tatay ko ang tatay mo, pero pinakulong mo ang tatay ko. Sus, ko napakasakit, napakalupit ng tirada ng bars. Grabe talaga. Walang utang na loob, pinalibing yung tatay nila. Baga, kung ikaw talaga matinong tao, pinalibing yung tatay mo kasi walang naglakas loob na gustong ipalibing yung tatay mo kasi siraulo yung tatay mo maraming pinatay na Pilipino Yung tatay mo na diktador na pinalibing, binigyan mo lang kayo ng benefits of the doubt na mai-redeem yung pangalan, yung apelyido nyo, pero pinakita mo na worse talaga. Kung baga panahon na talaga yung talaga, panahon na talaga yung magdeklara na kung ano talaga kayong klaseng mga tao. So, kung baga ito na talaga ay sa history na talagang ganyan talaga kayong mga Romualdez, Marcoses, Aranita, ganun talaga kayo. Hindi na yan mawawala pa, kahit mawala na itong tayo ngayon mga ilang dekada yung dadaan, mga ilang years ganun, maitatak na talaga sa sambayang Pilipino na meron tayong Marcos na diktador yung tatay, at yung anak na pinalibing yung tatay niya pinakulong at binigay doon sa mga naglalaway na banyaga, ang isa sa pinaka-outstanding na presidente ng Pilipinas na nangangalang Rodrigo Duterte. Tangina talaga, sakit sa loob talaga mga ilang araw din tayong umiyak na parang iniwan ng jowa hindi talaga natin matanggap talaga sobrang sakit talaga. Kung kaya tingnan nyo,
itong mga marami ng mga rally-rally. Ano lang tayo, peaceful rally kasi delikado naman pag ano maggagawa tayo ng ano diyan. Baka magdeklara pa sila ng martial law, hindi pa maano itong ano eh. Kasi ano, winnable na talaga tong mga senatorial slate ni Tatay Digong. Kumbaga after nito, vote straight tayo. At saka diyan na yung people, talagang totoong people's power pag may panalo na natin itong mga ano natin. Pero mayroon pa tayong titingnan diyan, yung sabi ni Inday Sara, yung ano talaga, yung massive na dayaan diyan. Titingnan natin. Kasi pag i-connect talaga yung ano, ballot machine sa ano, internet, pwede talaga yang ma-penetrate ng mga hackers talaga. Kung baga ano, yan yung ano din natin, titingnan din natin. Kasi yung mga gustong mag-expose, instead na sabihin nila na ano, nila ni Garcia na oo nga, pwedeng magiging ano ito, ma-penetrate talaga ito. Pero instead pinasuhan. Ngayon pinasuhan na nila. Lahat ng gustong may iparating na ito yung dapat gagawin nyo ng kumilik, ganun, pinasuhan. Walang hiya talaga. Kung baga, plano nyo talagang mangdaya, di ba? Same thing pa din doon sa mga tumuligsa sa gobyerno. Itong mga men in uniform, may mga iilan dyan na matapang na nagpahayag ng kanilang mga ano, pinasuhan din ng sedition. Gago talaga tong gobyerno ngayon. Wala na talaga. Kung baga, instead na ano, binaba talaga yung moral ng mga men in uniform ngayon sa panahon ni Bangag Jr. Wala. Nung una nga, pag ano nila kay Tatay Digong, binaba talaga yung moral ng mga men in uniform. May nakita tayong ilan dyan na umiyak, ganun. Pero hindi man lang ano yan. Hindi ano talaga yan na hanggang iyak lang tayo at hanggang ano talaga tayo. Dapat ilalabas na tayo sa kalsada. No? Magano tayo, basta peaceful rally lang. Yung ganun. Kasi baka patibong lang din nila na maano tayo, magagalit tayo at makagawa tayo ng hindi karapat-dapat para at saka magdeklara sila ng ano, martial law, mawala maano talaga, maudlot itong ano na nila, deklara na nila na walang ano, eleksyon. Mas lalong logi tayo. Kung kaya hayaan lang natin hanggang ano, after election, ganun. So, maraming salamat sa ating mga kababayan. Lagi tayong magdasal sa kung may kapal na lagi tayong gabayan kung ano talaga yung tama. At sana man lang darating yung panahon ano, mas mapadali yung ano, pagdeklara ni Tatay Digong na ano, nang mapabalik siya dito sa Pilipinas, di ba? Diyan sa Pilipinas. Maraming salamat po sa ating lahat. God bless po.